ang part 1 of the story. Ako nga pala si Lex, isang tahimik at medyo torpeng binata. Nakasanayan ko ng magtago sa likod ng aking mga libro at musika. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay si Ryan, ang aking matalik na kaibigan. Si Ryan ang tipo ng taong palaging masaya, palatawa at buhay ng aming tropa. Hindi ko maiwasang mapahanga sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang karisma, kundi dahil sa tibok ng puso ko sa tuwing siya ay nasa malapit. Isang gabi ng tag-init, nagpa siya ang tropa na mag-overnight sa bahay ni Jay, isa sa aming mga kaibigan. Masaya ang lahat, may kantahan, may tawanan, at may onting alak na rin. Sa mga ganitong pagkakataon, laging siguradong mag-iiba ang mood ng gabi, lalo na kapag lahat ng tao'y nagsisimula ng mapagod. Habang abala ang lahat sa panonood ng pelikula, napansin kong unti-unti nang nauubos ang energy ng tropa. Isa-isa na silang natutulog sa sahig, sa sofa, at kung saan-saan pa. Ako naman, tila nahulog sa sariling ritmo habang pinagmamasdan ang mga kaibigan ko. Si Ryan, nasa tabi ko lamang at mukhang inaantok na rin. Lex, gising ka pa ba? Tanong niya habang pinipihit ang leeg na waring may iniindang sakit. Gising pa pero antok na rin, tugon ko habang nakangiti. Ikaw ba, ayos ka lang? Ngumiti siya pabalik at umiling. Medyo hilo na sa alak, pero ayos lang, kasama ka naman eh. Sa mga ganitong pagkakataon, nararamdaman ko ang kakaibang init sa aking pisngi. Parang napatigil ang mundo sa mga simpleng salitang iyon mula kay Ryan. Hindi ko alam kung paano ko siya titigan ng diretsyo, kaya't sinubukan kong ibaling ang usapan. Alam mo ba, Ryan, minsan naiisip kong sana mas madalas tayong magbanding ng ganito. Sabi ko, sinisikap na panatilihin ang normal na tono ng boses. Pareho lang tayo, Lex. Masaya ako kapag kasama kita, kahit minsan hindi ko pa rin maintindihan kung bakit, tugon niya. Medyo seryoso ang tono. Biglang nagkaroon ng katahimikan. Tanging ang huni ng electric fan at mga mahihinang hilik ng tropa ang naririnig. Sa hindi inaasahang sandali, naramdaman kong dahan-dahang lumapit si Ryan. Ang sunod kong naramdaman ay ang kanyang hininga sa aking pisngi at walang babala. Ang aming mga labi ay nagtagpo. Isang halik na puno ng pag-aalinlangan, ngunit may kakaibang lambing. Ang init ng kanyang hininga ay tila umaabot sa aking kaluluwa. Sa ilang segundong iyon, parang nawala ang oras. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Tanging ang tibok ng aming mga puso ang naririnig ko. Hindi ko alam kung paano kami napadpad sa ganitong sitwasyon. Paano kung may magising? Paano kung malaman ng iba? Ngunit ang mas nakakatakot na tanong ay kung ano ang kahulugan ng halik na iyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Ryan pagkatapos nito. Ngunit ang mas malupit na tanong ay paano kung may ibang nakakakita? Ang malamig na hangin ng gabi ay tila nagbigay ng kakaibang init sa loob ng aming kubo. Naroon kami sa gitna ng isang camping trip kasama ang tropa. Ang bawat halakhak at kwentuhan ng mga lalaki ay naging musika sa aking pandinig. Ngunit hindi ko maalis ang tensyon sa aking dibdib. Hindi ko pa rin lubos maisip ang nangyari kanina. Ang halik na iyon. Lahat ay tila isang panaginip. Ngunit ang bawat detalye ay malinaw na nakaukit sa aking isipan. Si Ryan, ang aking matalik na kaibigan, ay nakaupo sa tabi ko. Nagkukunwari siyang abala sa paglalaro ng cards, kasama sina Jake at Matthew. Alam kong nararamdaman din niya ang parehong kaba. Napansin ko ang mga sulyap niya sa akin, mga tingin na tila nagtatanong kung ano ang dapat naming gawin sa aming lihim. Sa kabila ng ingay ng tropa, para bang kami lang ni Ryan ang naroon sa kubo. Ang halik na iyon ay nagsilbing boundary sa pagitan ng pagiging kaibigan at ng isang bagay na hindi namin lubos na maintindihan. Paano nga ba namin haharapin ito?
Lex, ikaw na. Sigaw ni Jake, sabay tapon ng baraha sa mesa. Napansin kong lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Hinihintay ang aking susunod na galaw. Wala sa isip kong nilaro ang aking card. Ang aking utak ay nasa ibang dimensyon. Ano bang iniisip mo, Lex? Mukhang lutang ka. Biro ni Matthew, sabay hampas sa aking likod. Natawa ang tropa, ngunit ang mga mata ni Ryan ay nanatiling nakatuon sa akin, puno ng tanong at pag-aalala. Nagpatuloy ang gabi sa ganitong senaryo. Tawanan, kantahan, at mga kwentuhan na tila walang katapusan. Subalit sa kabila ng kasiyahan, ang aking isipan ay patuloy na bumabalik sa nangyari. Kailangan ko bang mag-usap kami ni Ryan? Ano ang maaaring mangyari kung malaman ng tropa ang aming lihim? Habang unti-unting nagiging malamig ang gabi, ang isa-isa ay nagpasya ng matulog. Ang mga kutsyon at sleeping bag ay agad na inilatag sa sahig. Si Ryan ay tumabi sa akin. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng konting kapanatagan sa aking gulo ng isipan. Lex, bulong ni Ryan habang nakatalikod ang tropa. Kailangan nating pag-usapan yung nangyari. Tumango ako. Bagamat ang kaba ay muling bumalot sa akin. Oo, pero hindi ngayon. Sagot ko, sabay tingin kung nakatingin pa ang tropa. Lahat sila ay tulog na. Bukas siguro. Ngunit bago pa man ako makatulog, naramdaman kong may gumalaw sa tabi ko. Si Ryan. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa aking kamay, puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin, kaya't hinayaan ko na lamang. Nang magising ako kinabukasan, ang sikat ng araw ay nakabubulabog sa aking mga mata. Ang tropa ay abala na sa paghahanda ng almusal. Tawanan, masaya, walang kamalay-malay sa nangyari kagabi. Si Ryan ay abala sa pag-aayos ng mga gamit, ngunit ang mga mata namin ay nagtagpo. Isang tahimik na kasunduan na kailangan namin itong pag-usapan. Pagkatapos ng almusal, nagdesisyon kaming maglakad-lakad sa gubat, palayo sa tropa. Ang hangin ay sariwa, ngunit ang bigat ng pag-uusap ay naroon pa rin sa pagitan namin. Lex, tungkol sa nangyari kagabi. Simula ni Ryan, ngunit hindi ko alam kung paano siya sasalubungin. Ryan, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Parang nagising na lang ako. Tapos nandyan ka? Sagot ko, ang boses ko ay tila nanginginig sa kaba. I know, Lex, hindi ko rin alam. Sagot niya. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko siya pinagsisisihan. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ako rin, sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit tila tama ang nangyari, kahit pa ito ay mali sa mata ng iba. Ngunit paano namin haharapin ito? Ryan, hindi ko alam ang dapat nating gawin. Sabi ko, puno ng pag-aalinlangan. Paano kung malaman nila? Hinawakan ni Ryan ang aking balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Lex, kahit ano pa man ang mangyari, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Kung ano man ang mangyari, haharapin natin ito. Ang kanyang mga salita ay tila isang pangako. Ngunit bago pa man ako makasagot, may narinig kaming mga hakbang na papalapit. Laking gulat namin nang makita si Jake na nakatayo sa harapan namin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Jake. Ngunit bago pa man kami makasagot, napansin niya ang mga kamay namin na magkahawak pa rin. Hindi ko alam kung paano namin ipapaliwanag ang lahat. Ang lihim na ito ay tila isang bomba na anumang oras ay sasabog. Isang cliffhanger na hindi ko alam kung paano haharapin. Habang nakatingin sa amin si Jake, alam kong ito na ang simula ng isang bagay na hindi na namin matatago. Hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari noong gabi ng outing namin sa Batangas. Habang nakahiga ako sa kama, paulit-ulit kong naiisip ang mga sandaling iyon kasama si Ryan. Sa bawat pag-alala, hindi ko maiwasang makaramdam
ng kakaibang kilig na may halong kaba at pagkalito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Ryan pagkatapos ng nangyari. Ano ang iisipin niya? Ano ang iisipin ng barkada kung sakaling malaman nila? Kinabukasan, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Ryan ng kami lang dalawa. Nagkayayaan ng iba na maglaro ng basketball sa court ng resort. Pero dahil hindi ako mahilig sa sports, nagpaiwan na lang ako. Laking gulat ko nang makita kong bumalik si Ryan mula sa paglaro at umupo sa tabi ko sa may veranda ng aming tinutuluyan. Hey, bati niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. Bakit hindi ka sumama? Alam mo namang hindi ako magaling sa basketball, sagot ko, pilit nang umingiti. Ikaw? Bakit ka bumalik agad? Medyo tinamad na rin ako. Sabi niya, sabay tingin sa akin na parang may gustong sabihin. Lex, tungkol doon sa nangyari kagabi. Napahinto ako at hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa totoo lang, iyon ang eksaktong pag-uusapan na gusto kong iwasan. Pero alam kong hindi ko pwedeng takasan ito. Kailangang maging tapat ako sa nararamdaman ko. Oo, Ryan, naguguluhan din ako tungkol doon. Amin ko, habang hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng halik na yon para sa'yo. Tahimik siyang nag-isip at nagtagal bago sumagot. Lex, hindi ko rin sigurado. Pero aminado akong may kakaiba akong naramdaman noong mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung dahil lang sa excitement ng gabing iyon o kung may mas malalim na dahilan. Napabuntong hininga ako. So anong gagawin natin ngayon? Siguro alamin muna natin kung ano talaga ang nararamdaman natin. Suhestyon niya. Hindi ko rin naman gustong sirain ang pagkakaibigan natin dahil sa isang halik lang. Tama siya. Ayokong masira ang magandang samahan namin. Pero hindi ko rin maiwasang isipin na baka nga may mas malalim pang kahulugan ang mga nararamdaman ko para kay Ryan. Habang nag-uusap kami, bigla kaming pinutol ng sigaw mula sa loob ng bahay. Si Mark, isa sa mga kaibigan namin, ay biglang sumigaw ng, "Tara na, mag-beach tayo. Perfect ang panahon." Napatayo kami ni Ryan at kahit papaano'y natuwa ako sa pagkakadistract sa usapan namin. Masarap din ang idea na magtampisaw sa dagat para mapawi man lang ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Habang naglalakad kami patungo sa beach, naisip ko na baka nga kailangan ko lang ng oras para mag-isip. Siguro nga hindi ko pa kailangan ng malinaw na kasagutan ngayon. Kailangan ko lang masigurado na hindi masisira ang pagkakaibigan namin ni Ryan. Pagdating sa beach, agad kaming nagtatakbuhan sa tubig. Ang init ng araw at ang malamig na alon ay tila nagdala ng kasiglahan sa amin. Nawala pansamantala ang bigat ng usapan at bumalik ang kasiyahan ng barkadahan. Habang naglalaro kami ng beach volleyball, napansin kong parang normal na ulit ang lahat. Si Ryan ay nagbibiro na naman. Nagtatawanan kami at nag-aasaran. Pero sa tuwing magkakatitigan kami, may kakaibang kislap sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. Parang may lihim kaming hindi sinasabi sa isa't isa. Nang magtagal, napagod din kami at nagpasya na munang magpahinga sa ilalim ng mga puno sa gilid ng beach. Habang nakahiga ako sa buhangin, naramdaman kong may kung anong tumutusok sa likod ko. Pagtingin ko, isang maliit na kahon na tila ba inilaan para sa akin. "Uy, ano yan?" Tanong ni Ryan nang mapansin ang kahon. "Hindi ko alam," sagot ko habang binubuksan ito. Sa loob, may isang maliit na papel na may nakasulat na mensahe. May mga bagay na hindi mo inaasahan pero nararapat mong pag-isipan. Nagkatinginan kami ni Ryan, parehong nagtataka at naguguluhan. Sino kaya ang naglagay noon? At para kanino talaga ito? Pakiramdam ko'y may kung anong misteryo ang bumabalot sa amin. Isang misteryo na tila nagbibigay ng senyas na may mas malalim pang kwento sa likod ng lahat ng ito
Sa kabila ng aming mga ngiti at tawanan, alam kong hindi pa ito ang katapusan ng kwento namin ni Ryan. At may bahagi sa akin na nagsasabing, handa akong tuklasin kung ano man ang misteryo sa kahon na iyon. Kahit pa kailanganin kong harapin ang mga emosyon at tanong na bumabalot sa pagkakaibigan namin. Sa tahimik na sulok ng aming munting mundo, habang nakaupo kami sa lumang sofa sa sala, ang mga tropa ay nagkalat sa sahig at mga silya. Ang tunog ng malalim na paghinga ay nagsilbing musika sa aming paligid. Madilim ang ilaw at ang hangin ay punong-puno ng amoy ng pizza at chips. Dahan-dahan kong iniangat ang aking ulo mula sa pagkakasandal, pilit na iniisip kung paano kami napunta rito ni Ryan. Si Ryan, ang kaibigan kong matagal ko nang kilala, ay nakaupo sa tabi ko, bahagyang nakangiti habang nakapikit. Hindi ko maalis ang aking paningin sa kanya. Tila isang magneto ang nag-uugnay sa aming dalawa sa mga sandaling ito. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Takot, tuwa, kaba, isang halo ng emosyon na tila hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng katahimikan, biglang bumukas ang mga mata ni Ryan. Nagkatinginan kami at sa isang iglap, nagkaintindihan kami kahit walang salitang namutawi. Parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan namin. Lex, bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila musika sa aking pandinig. Minsan ba? Minsan ba naiisip mo kung ano ang mangyayari kung hindi tayo simpleng magkaibigan? Nagulat ako sa kanyang tanong. Ito ang unang pagkakataon na may nagtangkang buksan ng paksang ito at ang tibok ng aking puso ay dumoble sa bilis. Alam kong may kakaiba sa amin ni Ryan, ngunit hindi ko akalaing siya rin ay may parehong iniisip. Hindi ako nakaimik agad. Sa halip, nagbigay ako ng ngiti, isang ngiting puno ng pag-unawa at pag-asa. Nagsimula akong magsalita, ngunit bigla akong nahirapan sa mga salitang nais kong sabihin. Ryan, matagal ko nang iniisip yan. Ang sagot ko matapos ang ilang segundo ng katahimikan. Pero natatakot ako. Natatakot akong baka magbago ang lahat. Nagpatuloy ang aming pag-uusap at sa bawat salitang namutawi ay mas lalong lumalim ang aming koneksyon. Sa mga oras na iyon, tila kaming dalawa lang ang tao sa mundo. Ang mga tropa sa paligid ay nawala sa aming isipan at ang sofa na kinauupuan namin ay tila naging isang espesyal na espasyo para sa amin. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, ngunit dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha kay Ryan. Nakita ko ang kanyang mata na kumikislap sa dilim, puno ng pag-aalinlangan at pananabik. Huminto ako ng sandal, nagbibigay ng pagkakataon sa kanya na umatras kung nais niya. Ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, bahagyang iginalaw ni Ryan ang kanyang ulo, isang senyales na hindi ko inaasahan. Ang aming mga labi ay nagtagpo, unay banayad na pagdampi, hanggang sa lumalim ang halik na iyon. Isang halik na puno ng damdamin, pagnanasa at takot. Sa sandaling iyon, natanto ko na hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang halik na iyon ang nagsilbing pagtanggap sa kung anuman ang mayroon kami. Ngunit sa gitna ng aming lihim na sandali, biglang may kumaluskos mula sa isa sa mga tropa. Agad kaming naghiwalay, puno ng kaba at takot na baka may nakakita. Nagkatinginan kami ni Ryan, parehong tahimik, parehong hindi alam ang susunod na mangyayari. Muli kaming umupo ng maayos, pilit na bumalik sa dati. Ngunit alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Ang halik na iyon ay nagbukas ng bagong pintuan sa aming relasyon. Isang pintuan na hindi ko alam kung handa na ba kaming dalawa na pasukin. Habang bumabalik ang katahimikan sa paligid, isang bagong tanong ang pumasok sa isip ko. Ano ang mangyayari kung malaman ng tropa ang tungkol sa amin? Paano kung may nakakita sa amin kanina?
Ang mga dapat na simpleng gabi ng pagtambay ay nagkaroon ng bagong twist. Isang twist na maaaring magbago sa takbo ng aming barkadahan. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang bumangon si Mark mula sa kanyang pagkakahiga at naglakad palapit sa amin. Ang kanyang mata ay tila nagtataka habang tinitingnan kami. "Lex, Ryan, okay lang ba kayo?" Tanong niya, puno ng pag-aalala. Tumingin kami ni Ryan sa isa't isa. Hindi alam kung paano sasagutin ang tanong ni Mark. Sa loob ng mga sandaling iyon, ang mundo ay tila nagkaroon ng bagong tensyon at ang aming sikreto ay tila isa ng bomba na handa ng sumabog anumang oras. Habang naglalakad si Mark pabalik sa kanyang pwesto, nag-iwan siya ng isang makahulugang tingin. Isang tingin na nag-iwan ng tanong sa aking isipan. Alam na ba niya? Ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagpapalambot sa mga gilid ng bawat bagay sa paligid. Nasa gitna kami ng kalaliman ng gabi. Halos wala ng tunog, kundi ang mahina at pantay na paghinga ng tropa habang nakahilera sa tabi ng bonfire na unti-unting nauupos. Sa kabila ng init ng apoy, may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid, na tila isang palatandaan ng kung ano ang mangyayari. Ako si Lex, at sa gabi ring ito, ang mundo ko'y nagbago. Habang nakaupo ako sa tabi ni Ryan, ang pinakamatalik kong kaibigan, ang bawat pintig ng oras ay parang unti-unting naglalapit sa amin. Matagal na kaming magkaibigan ni Ryan, magkasama sa lahat ng bagay, mga laro, pag-aaral, at pati na rin sa mga kalokohan. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang tensyon na pumapailan lang sa pagitan namin. "Lex," bulong ni Ryan, halos hindi ko marinig sa tunog ng mga puno na hinahampas ng hangin. "May sasabihin sana ako sa'yo." Tumango ako, nag-aabang, ngunit nag-aalangan sa kung ano ang sasabihin niya. Hindi ko alam kung ang kababa na nararamdaman ko ay mula sa malamig na hangin o sa inaasahan kong sasabihin niya. Ilang linggo ko nang iniisip ito, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Nagdadalawang isip si Ryan, at sa sandaling iyon, parang biglang bumagal ang oras. Ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang hindi tiyak na landas. "Bakit? Ano ba yon?" Tanong ko. Sinusubukan kong gawing normal ang boses ko, kahit naramdam ko ang panginginig sa loob. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, ang mga mata niya ay nagtagpo sa akin. May kakaibang sinag sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakita noon. Para bang may mensahe na gusto niyang iparating, ngunit tila natatakot siyang sabihin. "Alam mo Lex, hindi ko alam kung paano kita tingnan. Pero sa tuwing magkasama tayo, may nararamdaman akong iba." Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang mga salitang iyon ay bumungad sa akin na parang isang ilog na biglang dumaloy sa tuyong lupa. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko alam kung dapat ba akong umasa o matakot sa posibleng mangyari. Sa gitna ng pag-iisip ko, biglang bumagsak ang isang patak ng ulan sa aking pisngi at sa isang iglap, bumuhos ang ulan. Ang mga tropa ay nagising sa tila pagkabigla at nagmadali kaming lahat sa loob ng maliit na kubo na kanina pa namin tinitigilan. Habang nasa loob, ang mga tropa ay nagkakatawanan, ang iba'y nagkukwento ng mga biro, ngunit ang isip ko'y nasa sinabi ni Ryan. Ang kubo'y maliit at halos dikit-dikit kaming lahat. Sa kabila ng ingay, naramdaman kong hinawakan ni Ryan ang kamay ko. Isang simpleng haplos, ngunit sa gabing iyon, tila isang pangako. "Lex, gusto mo bang lumabas saglit?" Tanong niya, habang ang mga tropa'y abala sa kanilang mga usapan. Tumango ako, kahit na ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Lumabas kami sa ulan, at sa ilalim ng patak nito, ang mundo'y tila naglaho. Kami lang ang naroon, ako at siya, sa gitna ng ulan na tila bumabalot sa amin ng isang mahiwagang tela. "Lex," bulong niya, habang ang ulan
ay bumubuhos sa amin. Alam kong hindi ko dapat ito sinasabi, pero hindi ko na kaya. Mahal kita. Ang mga salitang iyon ay parang kulog sa kalangitan. Biglaan, nakabibingi, at hindi inaasahan. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ang mundo ay tila tumigil, at sa sandaling iyon, naramdaman kong kusang gumalaw ang katawan ko. Naglapit sa kanya, at sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, nagkaisa ang aming mga labi. Ang halik na iyon ay puno ng damdamin, ng mga salitang hindi nasabi, ng mga pangarap na hindi inaamin. Isa sa mga tropa ay sumilip sa bintana, ngunit hindi namin alintana. Kami ay nasa sarili naming mundo, sa ilalim ng ulan, sa gitna ng isang gabi na puno ng lihim. Ngunit sa isang iglap, natigilan kami nang marinig ang isang tunog mula sa loob ng kubo. Ang tunog ng isang mensahe na pumukaw sa akin. Lex, may dapat kang malaman. Ang sabi ng mensahe. Isa sa mga tropa ang nagpadala nito. At sa mensahe may larawan. Larawan na magbabago sa lahat. Ang larawan ni Ryan, kasama ang isang tao na hindi ko inaasahan. Sa isang sitwasyon na hindi ko akalaing makikita. Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. At ang gabing iyon ay naging isang gabing puno ng tanong. Sa ilalim ng ulan, habang ang mga tropa ay patuloy sa kanilang kasayahan, ako'y nakatayo. Hawak ang telepono. Ang puso'y puno ng pagkalito. Ano nga ba ang totoo? At ano ang mangyayari sa aming pagkakaibigan? Hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari nung isang gabi. Parang pelikula na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang bawat detalye ng gabing iyon. Isa itong lihim na ako lamang at si Ryan ang nakakaalam. Ngunit kahit na gusto kong itago, hindi ko maiwasang mapangiti tuwing naaalala ko iyon. Nang bumalik kami sa bahay, muling nagtipon-tipon ang tropa sa sala. Ang ingay ng tawanan at kantiyawan ng mga kaibigan namin ay sapat na para mapawi ang kaba sa dibdib ko. Nagkukwentuhan sina Jake at Marco tungkol sa mga kalokohan nila noong high school. Si Ryan naman, na nakaupo sa tabi ko, ay tila tahimik. Paminsan-minsan ay nagtitinginan kami at may kakaibang kislap ang kanyang mga mata na hindi ko mabasa. Lex pre, kumusta ka na? Tanong ni Jake na biglang bumaling sa akin. Parang tahimik ka yata ngayon. Okay lang ako, sagot ko. Pilit na itinatago ang pag-aalala sa tinig ko. Pagod lang siguro. Pare, baka naman nilalamig ka lang. Sabat ni Marco sabay tawa. Alam mo naman, malamig ang simoy ng hangin. Ngumiti ako at tumango. Pero ang totoo'y hindi iyon ang dahilan. Sa totoo lang, mainit ang pakiramdam ko dahil sa nangyari sa pagitan namin ni Ryan. Habang nagpatuloy ang kwentuhan, hindi ko maiwasang mapaisip kung ano ang iniisip ni Ryan tungkol dito. May mga pagkakataon na nagtama ang aming mga mata at tila may gustong sabihin ang kanyang mga tingin. Lumipas ang ilang oras at isang-isa nang nagpaalam ang mga kaibigan namin. Naiwan kami ni Ryan sa sala, kapwa tahimik. Ang mga huling ilaw ng gabi ay lumalagos sa bintana, nagbibigay liwanag sa aming katahimikan. Lex, basag ni Ryan sa katahimikan. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango ako at sinubukang magpakita ng lakas ng loob, kahit na ang totoo'y kinakabahan ako. Tumayo siya at tinahak ang daan papunta sa veranda. Sumunod ako, at doon sa ilalim ng mga bituin, nagsimula siyang magsalita. Tungkol sa nangyari noong isang gabi. Panimula niya, at naramdaman ko ang lamig ng hangin na dumampi sa aking balat. Hindi ko talaga inaasahan yon. Ako rin, sagot ko. Pero, hindi ko rin naman yon pinagsisisihan. Napatitig siya sa akin, at sa kabila ng dilim, kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Lex, gusto kong malaman mo na hindi kita gustong ilagay sa alanganin. Kung hindi iyon okay sa'yo, Ryan, putol ko sa kanya.
Hindi ako galit. Nagulat ako. Oo, pero hindi ako galit. Nakita ko ang pagluwag ng kanyang dibdib. Salamat sa pag-intindi. Bulong niya. Naguguluhan lang ako. Pag-amin ko. Ano ba talaga ang nangyari sa atin? Sandaling natahimik si Ryan. Hindi ko rin alam, Lex. Pero may nararamdaman akong kakaiba at ayoko sanang mawala iyon. Hinayaan kong lumipas ang ilang sandali bago ako sumagot. Ako rin, Ryan. Hindi ko rin alam kung saan ito hahantong pero gusto ko ring malaman. Ngumiti siya at alam kong sa simpleng palitan ng mga salita, nagkaroon kami ng kasunduan. Isang pangako na magkasama naming haharapin ang anumang mangyayari pagkatapos nito. Habang nakatingala sa mga bituin, naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang dumampi sa akin. Isang haplos na puno ng pangako at pag-asa. Sa sandaling iyon, alam kong hindi ko siya kayang bitawan. Ngunit sa kabila ng init na nararamdaman ko para kay Ryan, may isang bahagi ng aking isipan na nagsasabing, hindi ito magiging madali. Alam kong kailangang mag-ingat kami, lalo na at hindi namin alam kung paano tatanggapin ng tropa ang ganitong sitwasyon. At doon, habang nakaupo kami sa veranda, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Dumungaw si Jake, may dalang malamig na inumin. Nagulat ako at mabilis na bumitiw sa kamay ni Ryan. Oh, nandito pala kayo, sabi ni Jake. Tila walang napapansin na kakaiba. Akala ko umuwi na kayong dalawa. Ah, hindi pa. Nagkukwentuhan lang kami, sagot ni Ryan. Pilit nang umiti. Okay, sige. Balik na ako sa loob. Tumalikod si Jake. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, bigla siyang huminto at tumingin muli sa amin. By the way, may sasabihin sana ako sa inyo pareho. Napalunok ako ng laway. Kinakabahan sa kung ano ang susunod niyang sasabihin. Pero baka bukas na lang, biglang umiling si Jake. Magpahinga na kayo. Nang makaalis siya, nagkatinginan kami ni Ryan. Alam naming pareho na may alam si Jake, ngunit hindi namin tiyak kung ano iyon. Isang bagong tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang nalaman ni Jake? At paano niya ito nalaman? Sa isang malamig na gabi, nagdesisyon kaming mag-overnight sa bahay ni Ryan, kasama ang aming tropa. Napagkasunduan na masaya ito dahil walang pasok kinabukasan. Pagdating namin sa bahay, agad kaming nagsimula sa iba't ibang laro at kwentuhan. Tila walang katapusan ang tawanan. At sa gitna ng ligaya, hindi ko maiwasang mapansin si Ryan. Ang mga tingin niyang minsan ay nagtatagal sa akin. Ang mga ngiti niyang tila may ibang sinasabi. Hindi ko maipaliwanag, pero may kakaiba. Nang mag-umpisang makaramdam ng antok ang tropa, nagpasya kaming magligpit. Isa-isa nang humiga ang mga kasama namin sa sahig, sa mga foam na hinanda ni Ryan. Ako naman ay nagdesisyon na magpatuloy sa panunood ng pelikula sa TV. Si Ryan ay nagpaalam na maghahanda ng midnight snack sa kusina. Habang nag-iisa ako sa sala, hindi ko maiwasang magmuni-muni. Naisip ko ang mga nakaraang pagkakataon kung saan napansin kong may ibang kinang sa mga mata ni Ryan tuwing magkausap kami. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin nito o talagang may kakaibang damdamin siyang itinatago. Sa bawat pagkakataon, naguguluhan ako. Pero sa tuwing naroon siya, parang may mga paru-paro sa aking tiyan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Maya-maya pa'y bumalik si Ryan, bit-bit ang 2 platito ng sandwich. Lex, gusto mo? Tanong niya habang iniabot ang isa sa akin. Salamat, sagot ko, sabay ngiti. Umupo siya sa tabi ko sa sofa at nagsimula na kaming kumain. Tahimik ang sala, maliban sa mahina, ngunit nakakaaliw na tunog ng pelikula sa TV. Lex, biglang bulong ni Ryan. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Nagulat ako. Ano yon? Nagkaroon ng ilang segundo ng katahimikan bago siya muling nagsalita. Matagal ko nang iniisip ito.
pero hindi ko alam kung paano. Pero nararamdaman ko na kailangan ko nang sabihin. Napalingon ako sa kanya. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano yon, Ryan? Lex, gusto kita. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang buong paligid ay tila biglang naging makulimlim at ang oras ay tumigil. Ano? Tanong ko. Halos hindi makapaniwala. Oo, Lex. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero lagi kitang iniisip. Lagi kitang hinahanap. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang aking nararamdaman. Ang kaibigan kong si Ryan, na matagal ko nang kakilala, ay may nararamdaman pala sa akin. Ngunit higit sa lahat, sa kabila ng pagkabigla, naramdaman ko ang isang kakaibang saya. Parang may nagbukas na lihim sa puso ko, at sa wakas ay nagkaroon ng kasagutan. Ryan, hindi ko alam kung paano magsisimula. Sagot ko, nanginginig ang boses. Pero, sa totoo lang, matagal ko na ring nararamdaman yan. Nagulat siya. Kita ko ang pagliwanag ng kanyang mukha. Talaga? Tumango ako, hindi makapagsalita sa saya at kaba. Sa gitna ng aming pag-uusap, narinig kong may kumilos mula sa sahig. Nagising ang isa sa mga kaibigan namin. Biglang bumalik ang tensyon sa paligid. Lex, Ryan, anong oras na? Tanong ni Mark. Ang isa sa mga tropa namin. Habang nagunat, agad kaming kumilos. Mga madaling araw na siguro. Sagot ni Ryan, pilit na tinatago ang aming kabado. Okay, matutulog na ulit ako. Sabi ni Mark, sabay balik sa pagkakahiga. Pagbalik sa katahimikan, nagkatingan kami ni Ryan. Parehong hindi makapaniwala sa aming narinig at naramdaman. Hindi namin inaasahan na sa isang simpleng gabi ng kasiyahan ay magtapat kami ng damdamin sa isa't isa. Ngunit sa likod ng ligaya, alam namin na may mga bagay pa kaming kailangang pag-isipan. Paano namin haharapin ang tropa? Paano kung may makaalam? Sa isang banda, alam namin na hindi ito magiging madali. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado. Hindi na namin maitatanggi ang aming nararamdaman. Lex, bulong ni Ryan, anong gagawin natin? Hindi ko alam ang isasagot. Pero sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Bukas may plano ako. Ngunit sa ngayon, hayaan mo munang sarilinin natin ito. Magtiwala ka lang sa akin. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-asa at kaba. Okay, Lex, magtitiwala ako. At sa pagsapit ng umaga, alam namin na hindi na magiging katulad ng dati ang landas ng aming barkadahan. Sa likod ng aming mga ngiti, may isang lihim na magpapabago sa lahat. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang aming natuklasan sa isa't isa, isang sorpresa na hindi namin inaasahan, isang halik na nagbukas ng bagong kabanata. Nasa kalagitnaan kami ng gabi at ang lamig ng hangin ay tila nagsasayaw sa paligid ng aming campsite. Ang mga tropa, sina Jake, Miguel at Sam, ay mahimbing na natutulog sa kanilang mga sleeping bag. Walang kamalay-malay sa mundo. Tanging ang mahihinang tunog ng mga kuliglig ang pumapailan lang sa katahimikan ng paligid. Ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa mga dahon ng puno, nagbibigay ng kalmanteng liwanag sa aming munting kanlungan. Ako si Lex, at sa kabila ng kaba ng gabi, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na saya. Katabi ko si Ryan, ang aking matalik na kaibigan. Siya ay palaging nandyan para sa akin, sa tuwing kailangan ko ng kausap, o kahit simpleng kasama sa mga tahimik na gabi tulad nito. Ngunit sa gabing ito, tila may kakaibang tensyon sa pagitan namin, isang uri ng tensyon na hindi ko pa nararanasan noon. Lex, bulong ni Ryan, habang bahagya niyang iniiwas ang tingin mula sa mga kasama naming natutulog. Naalala mo nung unang beses tayong nagkakilala? Tumango ako.
Nagbalik sa alaala ng unang araw sa high school kung saan pareho kaming nahihiyang lumapit sa isa't isa. Noon pa may alam kong may koneksyon na kami, ngunit hindi ko inaasahan na aabot kami sa puntong ito. Sa isang gabi na puno ng posibilidad at mga tanong. Oo, naalala ko. Sagot ko. Ang boses ko ay halos isang bulong. Hindi ko akalaing magiging ganito tayo ka-close. Ngumiti si Ryan, isang ngiti na puno ng hiwaga at may halong ligaya. Minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari kung nagtagpo tayo sa ibang paraan. Ang sinabi niyang iyon ay tila may kahulugan na hindi ko palubos na maintindihan. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aanyaya, puno ng pagkasabik. Sa pagitan ng mga paghinga, naramdaman ko ang init ng kanyang hininga na dumadampi sa aking pisngi. Ang puso ko'y nag-aalimpuyo at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng alalahanin ko. Sa isang iglap, nagpasya ang aking katawan para sa akin. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya at sa wakas, nagtagpo ang aming mga labi. Isang halik na puno ng kagulat-gulat na damdamin. Para bang ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot para lamang sa amin. Ang halik na yon ay hindi lamang pisikal, kundi isang pagtanggap sa katotohanan na hindi kami lamang magkaibigan. Isang pagtanggap sa damdamin na matagal ko nang itinatago. Ngunit sa gitna ng aming halikan, narinig ko ang paggalaw mula sa kampo. Ang tunog ng pag-ungkol ni Jake na tila nagising mula sa kanyang pagkakahimbing. Agad kaming naghiwalay ni Ryan. Ang aming mga mukha ay nag-aalab sa hiya at kaba. Nagsikap kaming bumalik sa dating posisyon. Nakatingin sa langit na parang walang nangyari. Lex, Ryan, biglang bulalas ni Jake. Ang boses ay halatang nagtataka. May nangyayari ba rito? Mabilis akong nag-iisip ng dahilan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, si Ryan ang sumagot. Wala, Jake. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga assignment. Tumango si Jake, bagamat halata sa kanyang mga mata ang pagdududa. Ah, okay. Akala ko may narinig akong iba. Ang kaba sa dibdib ko ay hindi pa rin nawawala. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang uri ng kasiyahan. Hindi ko maipaliwanag. Ngunit alam kong ang halik na iyon ay may kahulugan. At ito'y magpapabago sa lahat. Bumalik sa pagtulog si Jake at ang paligid ay muling nalukuban ng katahimikan. Sa kabila ng takot na baka may mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin, alam kong hindi na ako nag-iisa sa pagkakaalam ng aking nararamdaman. Si Ryan ay nandiyan at sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin, alam kong hindi siya nagsisisi. Lumipas ang mga oras at ang antok ay unti-unting dumapo sa akin. Ngunit bago pa man ako tuluyang makatulog, narinig ko ang mahina at pabulong na tinig ni Ryan. Lex, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Ang mga salitang iyon, bagamat simple, ay puno ng pangako. Isang pangako na hindi ko alam kung paano matutupad. Ngunit sa gabing yon, sapat na ang pag-asang dala nito para sa akin. Nakatulog ako ng may ngiti sa aking mga labi habang tinatanong ang sarili kung ano ang mangyayari sa susunod. Sa umaga, alam kong hindi ko maiiwasan ang mga tanong ng mga tropa. Ngunit ang alam ko lang, ang halik na iyon ay hindi isang pagkakamali. Ito'y simula ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi ko pa lubusang nauunawaan. At sa gitna ng aking pag-iisip, dumapo ang isang kakaibang pakiramdam. Ano kaya ang magiging reaksyon ng tropa kapag nalaman nila ang nangyari? Ngunit bago ko pa man masagot ang tanong na yon, ang antok ay tuluyang nagtagumpay. Sa aking pag-idlip, isang bagay ang sigurado. Hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Sa katahimikan ng gabi, habang ang mga tropang lalaki ay tuluyan ng naidlip dahil sa pagod sa araw na puno ng tawanan at mga laro,
Naramdaman ko ang kakaibang pag-iinit ng aking dibdib. Si Ryan, ang matalik kong kaibigan, ay nasa tabi ko, nakahiga sa kalapit na sofa. Ang malamlam na ilaw mula sa lampshade ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanyang mukha na nagmumukhang payapa sa pagkakatulog. Hindi ko namalayan na ako'y nakatitig sa kanya ng matagal. Sa bawat paghinga niya, tila may musika sa kanyang paghinga na tumatawag sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sumanib sa akin. Ngunit isang di maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa akin upang lumapit sa kanya. Ang aking puso ay kumakabog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na hindi ko palubos na nauunawaan. Minsan, sa pagitan ng aming mga tawanan at kwentuhan, napapansin ko ang kakaibang tingin ni Ryan sa akin. Parang may nais siyang sabihin, pero hindi niya magawa. Nais kong tanungin siya tungkol dito. Ngunit lagi kong pinipiling, hindi na lamang pansinin. Natatakot sa kung ano ang maaaring mangyari sa aming pagkakaibigan. Ngunit sa gabing ito, habang ang malamig na hangin ay pumapasok sa bintana, tila ang oras ay tumigil at ako'y natrap sa isang sandali na puno ng posibilidad. Lumapit ako kay Ryan. Ang kanyang mukha ay tila kumikinang sa ilalim ng buwan. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha sa kanya. Kinakabahan sa bawat sentimetro na aking nalalapit. Ang aking mga mata ay naidlip saglit at sa pagmulat, naramdaman ko na ang sarili kong labi ay nasa tabi ng kanyang pisngi. Isang hakbang na mula sa isang lihim na pagnanasa, patungo sa isang realidad na hindi ko akalaing mangyayari. Nagising si Ryan, hindi dahil sa ingay, kundi sa init ng aking paghinga sa kanyang balat. Lex, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong kagustuhan. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Ang aking utak ay nag-uumpisa nang magpanik, ngunit ang puso ko ay tila alam ang nais nitong mangyari. Sa isang iglap, ang distansya sa pagitan ng aming mga labi ay nawala. Isang halik na puno ng kuryosidad at pagtataka ang naganap. Tila may mga bituin na sumabog sa loob ng aking dibdib at sa sandaling iyon, alam kong hindi na ito maibabalik sa dati. Humiwalay kami pagkatapos ng ilang segundo, parehong gulat sa nangyari, ngunit sa ilalim ng gulat na iyon ay may nakatagong saya. Ang mga mata ni Ryan ay tila nagtataka, ngunit may kislap na hindi ko pa nakikita noon. Walang salitang lumabas sa aming mga labi, ngunit alam ko na pareho naming naramdaman ang pagbabago. Lex, hindi ko alam na, bulong ni Ryan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Ryan, sorry. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig sa kaba. Pero hindi ko ito pinagsisisihan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tila ba'y sumasang-ayon sa aking sinabi. Pero bago pa kami makapag-usap ng maayos, narinig namin ang paggalaw ng isa sa mga tropa. Nagising si Mark, ang pinakamasayahin sa amin, at naupo mula sa kanyang pagkakahiga. Uy, anong nangyayari dito? Tanong niya. Habang pilit na ini-adjust ang kanyang mga mata sa liwanag. Natigilan kami ni Ryan. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Ngunit sa halip na magpanik, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Isang twist na maaaring magdala sa amin sa isang bagong paglalakbay. Wala. Nagising lang ako kasi naalala ko yung kwento mo kanina, Mark. Sabi ko, pilit nang umingiti. Ryan, hindi ba't maganda yung sinabi ni Mark tungkol sa pag-akyat nila sa bundok? Napatingin si Ryan sa akin, halatang naguguluhan, ngunit sumakay sa aking palabas. Oo nga, Lex. Ang saya nga ng kwento ni Mark. Salamat sa pag-share, bro. Ngumiti si Mark, tila ba'y nalibang sa aming sagot. Salamat, Lex, Ryan. Sige, matutulog na ulit ako. Habang bumabalik si Mark sa kanyang pagtulog,
Napabuntong hininga kami ni Ryan. Alam namin na hindi na maibabalik ang dati, ngunit sa halip na takot, ang aming mga puso ay puno ng pag-asa. Sa ilalim ng mga bituin ng gabing iyon, ang aming lihim na halik ay naging simula ng isang kwento na hindi namin alam kung saan patungo. Ngunit sa bawat paghinga, tila ba'y ang mundo ay punong-puno ng posibilidad at ako'y handang tuklasin ang lahat ng ito kasama si Ryan. Pagkatapos ng mahabang araw ng paglalakad at pagtawa, bumagsak kami sa sahig ng sala ni Ryan, napapalibutan ng mga unan at kumot. Ang tropa namin, sina Jake at Marco, ay agad na nakatulog matapos ang ilang oras ng kwentuhan at pagkukwentuhan ng mga walang kapararakang bagay. Nakahiga sa tabi ko si Ryan, ang pinakamatalik kong kaibigan mula pa noong elementarya. Sa kanya ko natutunan ang lahat ng tungkol sa kalokohan at pagkamalikhain. Palaging may bagong ideya, palaging may bagong kwento. Tahimik na bumaba ang gabi at narinig ko ang malalim na paghinga ni nina Jake at Marco, tanda ng kanilang mahimbing na pagkakatulog. Sa ilalim ng liwanag ng iisang lampara, nagkatinginan kami ni Ryan. Isang tingin na tila puno ng mga bagay na hindi nasasabi ng mga salita. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, ngunit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Lex, bulong ni Ryan, halos hindi marinig sa katahimikan ng paligid. Oo, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Salamat sa lahat ng ito. Ngumiti siya, isang ngiting palaging nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad. Ang saya ng araw na to. Nakangiti rin akong tumango. Oo nga, ang saya. Ngunit sa likod ng aking ngiti, ang puso ko'y naguguluhan. Sinusubukan kong intindihin ang mga emosyon na tila gustong kumawala. Nagsalita ulit si Ryan. Mas malapit. Halos isang bulong. May sasabihin ako sa'yo. Pero huwag kang magugulat. Tumango ako. Bagamat hindi ko sigurado kung handa nga ba akong marinig ang kanyang sasabihin. Alam mo, noong una kitang makita, may kakaiba na akong naramdaman. Nag-iba ang kanyang tono, seryoso, ngunit may halong kaba. Parang, iba ka sa lahat ng iba. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inasahan na magiging ganito ang kanyang mga salita. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha at hindi ko alam kung saan ibabaling ang aking mga mata. Bago pa man ako makapagsalita o makapag-isip ng tamang tugon, biglang lumapit si Ryan. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa akin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kanyang mga labi sa akin. Isang halik na puno ng mga damdaming matagal nang naiipon. Isang halik na hindi inaasahan, ngunit tila tama. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming naghalikan. Para bang tumigil ang oras at kami lamang ang natitirang tao sa mundo. Ang init ng kanyang hininga, ang lambot ng kanyang mga labi. Lahat ng ito'y bago sa akin, ngunit sa isang banda, parang matagal ko nang hinahanap. Pagkahiwalay ng aming mga labi, nagkatinginan kami ni Ryan, parehong hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit bago pa man namin maproseso ang lahat, narinig namin ang paggalaw mula sa kabila ng silid. Si Jake, na nakahiga sa may pintuan, ay biglang bumangon, nagkakamot ng ulo. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Tila tulog pa rin ang kalahati ng kanyang katawan. Nagulat ako at agad na bumalikwas ng pagkakaupo, halatang nahuli sa akto. Si Ryan naman ay mabilis na inabot ang kumot at tinakpan kami. Pero alam kong huli na ang lahat. Ang tanong ni Jake ay parang isang kampana na nagising sa akin sa katotohanan ng aming sitwasyon. Wala, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses. Nagkukwentuhan lang kami. Pinagmasdan kami ni Jake, ang kanyang mga matay tila nag-aalanganin kung dapat ba niyang paniwalaan ang aming paliwanag. Ngunit sa kabutihang palad, mukhang masyado pa siyang inaantok.
para magtanong pa. Sige, sige, sabi niya. Sabay hikab. Matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Tumango kami ni Ryan at nang bumalik na si Jake sa kanyang pagkakahiga, bumuntong hininga kaming dalawa. Tahimik, ngunit puno ng mga hindi maipaliwanag na emosyon. Nang matiyak naming tulog na ulit si Jake, nagkatinginan kami ni Ryan. Alam kong may kailangan pa kaming pag-usapan, ngunit sa mga oras na iyon, tila sapat na ang aming koneksyon. Isang lihim na amin lamang. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang bumabagabag sa aking isipan. Ano ang mangyayari kapag nalaman ng iba naming mga kaibigan? Handa na ba kaming harapin ang mga posibleng pagbabago sa aming relasyon at sa aming tropa? Sa isang banda, may kaba. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang saya. Ang aming lihim ay parang isang bagong simula, isang hindi inaasahang paglalakbay na kami lamang ang makakaalam. Ngunit hanggang kailan namin ito maitatago? At ano ang magiging reaksyon ng tropa kapag nalaman nila? Ito ang mga katanungan na nag-iwan sa akin ng kaba at pananabik. Habang dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata, umaasa na bukas ay mas maliwanag ang lahat.